pati na rin babae mo? Daddy, dito mo tinanan yung babae. Ano ba talagang meron sa lugar na yun? Doon kami pinaghiwalay na tatay mo. Umaasa ako. Nabuhay pa sila ng anak ko. Anak? May anak ka sa Martang yun, Daddy. Kapatid ako sa labas. Mom, Dad. Totoo ba yung narinig ko? May kapatid ako sa labas? Ano pinagsasabi mo? I heard you! Huwag na kayo mag-deny. Narinig ko lahat ng pinag-uusapan nyo. Ano? I want to know the truth! Forgive me, anak. Oo. May kapatid ka sa labas. Asa siya? Sino siya? Well, Martha died with her daughter, so technically, namatay sila, so wala kang kapatid sa labas. So, ikaw lang nag-iisa. So, patay na sila? Oo. Matagal na yan. Ikaw lang nag-iisang anak ng daddy mo, Iha. You don't have to worry about a thing. As in, dito sa resort na to pinaghiwalay si Aling Martha at ang tatay mo? Pero, paano? Bakit daw sila pinaghiwalay? Hindi ko alam buong nangyari. Gandun lang kinuwento sa akin, Inay. Ayoko namang alam yun. Yes, friend. Karapatan mo namang malaman ang totoo. Ira, ginagalang kong desisyon ni Inay. Pero ang desisyon mong malaman kung sino ang tatay mo, dapat mo niya kayang respetuhin yun. Nandito na lang ako. Baka may makakita pa sa akin eh. Alam mo namang bawal ang pumunta dito. Mamaya ka nang umuwi. Samahan mo muna ako. Sige na. Saka marami pa tayong pag-uusapan eh. Saka sige, hindi natin makikita yung gwapong photographer. Ay sus, ano naman pakialam ko doon? Wala akong pakialam sa kanya, no? Baka mamaya kuwanan na naman niya ako ng litrato, tapos lagay niya sa internet, tapos hubaran ako doon. Ay nako, di ba yun ang usong-usong ngayon? Pero Mari, sige na. Samahan mo muna ako. Sige na. Dinadami na naman ako sa drama mo. Matitiis mo ba ako? Siyempre, hindi. Oh, basta huwag mo ako susunodin. Promise, 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 hindi ako magsusumbong kay nanay mo. Sige. Okay na, magbenta na lang tayo ng ganito. Saan na kaya yung gwapo mo? Teka nga muna, Mari. Alam mo bang yung si Badong may anak pala sa labas? Nalaman ni Pasita yung pinalayas yung pobreng asawa. Buhay nila mag-asawa, huwag na natin pakialaman. Kung sa bagay. Kaso, naaawa ko dun sa anak ni Badong eh. Hindi man lang niya nakilala yung tatay niya. Eh, teka nga pala, Mari. Si Rochelle, kailan mo balak sabihin sa kanya yung tungkol sa tatay niya? Huwag na natin pag-usapan yan. Marta, lumalaki na yung anak mo. Di ba tama lang naman na malaman niya yung tungkol sa tatay niya? Hindi. Hindi pwedeng malaman ni Rochelle ang tungkol kay Robert. Ibabaon ko na lang sa hukay ang mga lala niya. Pero Mare, Pinoprotektahan ko lang ang anak ko. pinoprotektahan sa ano? Laban sa tatay niya. Pwede ba, Mari, huwag na natin pag-usapan yan. Gusto kong tahimik na buhay para sa aming mag-ina.
umiyak? Ano bang pakialam mo? Sorry, nagmamalasakit lang. Kasi hindi ko kailangan ng malasakit mo. Okay. Pero alam mo, merong taga dito na ganyan yung nangyari sa kanya. May problema rin siya nun. Kaya lang, kinimkim niya. Hindi niya nilabas. Ayan. Alam mo kung nangyari? Naloka. Sige, alis na ako. Sana hindi mangyari sa inyo. Good luck! Sandali lang. Yeah? Pasensya ka na sa pagtataray ko kanina. May konting problema lang kasi. Lahat naman ng tao may problema eh. Pwede mo naman sabihin sa akin. Magaling ako makinig. Na kapag yan, hindi mo nilabas, loka-loka ang labas mo. Akala ko kasi mahal kami ng daddy ko eh. May sikreto pala siya. Bakit? Ano bang ginawa niya? Sorry, ang daldal ko. Eh, problema ang pamilya natin. Kung di mo sabihin, okay lang. Parang hindi ako makinig. May iba siyang pamilya. Meron pala siyang ibang anak. Talaga? Eh, mukha namang mabait ang daddy mo eh. Bakit? Nakita mo na ba yung sinasabi ng pamilya? Hindi. Patay na daw sila eh. Eh, naman pala eh. Bakit ka pa umiiyak? Eh, wala ka na naman palang kaagaw. I know. Pero, masakit pa rin kasi ngayon ko lang nalaman. Hanggang ngayon, kasi iniisip pa rin sila ng daddy ko eh. Hanggang ngayon kasi, mahal pa rin sila ng daddy ko. Di ba masakit yun? Marta, yun nga palang kudkuran na hinihiram ko. Kunin ko muna. Magagata kasi ako eh. Oo nga pala, no? Rochelle, anak! Ilabas mo nga kudkuran. Rochelle! Sandali lang ha. Batang yan. Rochelle! 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 Batang yun. Rochelle! Pinyang! Oh, bakit? Pinyang, nakita mo ba si Rochelle? Oo, nakita ko kanina dun. Sa may dalang pasigal kasama si Ira. Ay, naku, Marta, yung anak mo. Rumarakit na naman sa resort. Ganyan talaga. Michelle, salamat ah. Kahit paano gumaan ang loob ko. Wala yun. So, paano? Magkaibigan na tayo? Oo naman, kaya lang mayaman ka, mahirap ako, hindi yata bagay. Ano ka ba? Walang mayaman o mahirap sa magkakaibigan. Michelle, nauna na ako ah. Salamat ulit ah. Sige. Kita tayo bukas ah. Sige. Kaibigan na ulit ako. Iyak po kasi siya kanina ng iyak eh, kaya dinala ko po siya dito. Inalo ko siya. Salamat. Wala po yun. Ano nga palang pangalan mo? Rochelle. Rochelle Santillan.
kilala kasi ako dating Santillan. Marta. Marta Santillan? Oh, kilala mo? Hindi ko lang po kilala. Nanay ko pa siya. Marta? Buhay siya? Opo. Kilala niyo po siya? Oops. Sige po, mauna na ako. Nandiyan na yung asawa niyo kasi baka galit pa rin siya sa akin dahil sa nagawa ko sa bag niya. Sige po, bye-bye! Ba't mo kinakakusap ng babae yun? Wala. Nagpasalamat na ako. Room service! Sige, tuloy. Dami namang kalat dito. Ate, pakitapon na rin yung basura. Saka yung sa ilalim meron din. Pakitapon na rin. Sige, salamat. Gwapo naman niya. Kaso, tinawag akong ate. Kalat naman dito, ang gulo-gulo. Ang galing naman niyang kumuha. Teka. Kaibigan ko to ah. Si Rochelle. Sira ulo talaga to. Ano po? Saan ka na naman galing? Inay, pasensya na po. Galing po ako dun sa... Resort? Sinuway mo na naman ako. Patawad na talaga, Nay. Hindi na po mauulit. Pero alam mo, Nay, may nakilala akong lalaki dun sa resort. Parang kilala niya kayo. Sino siya? Hindi ko alam yung pangalan niya, pero dati siya ni Izzy, yung bago kong kaibigan. Nung nakausap ko siya, nagulat siya nang malaman niya ng apelido ko, Santillan. At sabi niya, meron daw siyang kakilalang Marta Santillan. Baka naman dati mo siyang kaibigan. Rochelle. Ah, yung makulit. Kilala mo ba siya? Ay, naku, sorry sir. Hindi ko talaga alam eh. Hindi naman kasi nagtatrabaho dito. Gusto ko kasi malaman kung saan siya nakatira eh. Sorry talaga sir, hindi ko talaga alam eh. Ah, sandali lang. Aida! Sir, Halika! marami pa po akong trabaho. Pinanguna mo ba ako? May tatanong lang kami. Alam mo ba saan nakatira yung kaibigan mo? Sino po sa kanila? Marami po kasi akong friend eh. Kaya sino po sa kanila? Huwag mo akong pilosopuhin. Si Rochelle. Ah, si best friend! Malapit lang po siya dito nakatira. Bakit? May atraso po ba siya? Ah, wala naman. Samahan mo naman ako sa kanila oh. Ha? Hindi pa bumabalik si Daddy. Where is he? I have no idea where he is. And besides, ayoko siya makita, no? I'm still mad at him for bringing us here. Mom, cheer up.
let's change topic. Remember yung girl na nakabagsak ng bag mo? How can I forget? She almost ruined my bag. Mami, mabait siya. I like her. Iha, don't associate yourself with girls like her. Eh, di mo pa siya kilala eh. Mami, I don't know. Magaan yung loob ko sa kanya eh. Tsaka gusto ko siya kahit mahirap lang sila. You know, it doesn't matter naman if she's mahirap. But I truly hate this place. Kakausapin ko yung daddy mo. Gusto ko na umuwi. Gusto ko na bumalik na Maynila. Sir Robert, yan po ang bahay nila Rochelle. Diyan po sila nakatira. Marta? Hindi ko pa alam kung kailan ako luluwas ng Maynila, pare. Gusto ko pa nga mag-shoot dito eh. Serene, calm. You should come here, pare. Ang lupit. Ang ganda ng beach. Damn. Saan na yun? No, it's not you, pare. May nawawala kasi akong pictures eh. I'll call you back, okay? Sige. Saan napunta yun? Enjoying the view, madam? Actually, no. I'm terribly sorry about what happened. Di ko na sana dapat inungkat yung tungkol sa asawa mo at tungkol sa dati niyang girlfriend. It's not okay, pero nangyari na. I'm sure hindi niyo sinasadya. Please accept my apology. I accept your apology. Pero meron sana akong gusto itanong, Mr. Rodriguez, kung okay na sa inyo. Sure. What is it? Nahanap na ba yung katawan ni Marta? No. Tumagal ng halos 5 taon ang paghahanap sa kanya hanggang may sarado yung kaso. At hanggang ngayon, unsolved case pa rin. So patay na siya. On the contrary, buhay pa siya. In fact, just recently, narinig ko ang pangalang Marta Santilla from one of our guests. At dito pa nga raw siya nakatira ngayon. Pagka ganun, hindi ko na masyadong inusisa. Hindi ko na inalam kung siya ba yung Marta Santilla na dinukot dito noon. Since we've been cleaning the name of this resort after the incident. At ayoko na makaroon pa ng pangit na chismis about this place. Kung ganon, wipe pa nga yung hampas lupang yun. Marta? Robert, anong ginagawa mo rito? Akala ko patay ka na. Ba't hindi ka na nagpakita sa akin? Utang na loob, Robert. Huwag mo na kaming pakialaman. Nananahimik na ako. Ako hindi pa. Hinahanap kita. Hindi ko makalimutan yung bangungot na nangyari nung gabing magkahiwalay tayo. Hindi ka mawala sa isip ko. Utang na loob, Robert.
Pabayaan mo na ako. Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi kung anong nangyari sa'yo. Gusto mong malaman ko anong nangyari. Pwes sasabihin ko sa'yo, dinukot ako ng mga armadong lalaki. Akala nila marami akong pera. Nang nalaman nila na wala silang mahita sa akin, tinapon nila ako dito. Kaya napadpad ako rito. Hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa'yo. Umalis ka na. Umalis ka na. Inay? Tinawag ka niyang inay. Anak mo siya. Siya ba ang anak natin? Siya bang anak ko? Anak? Ikaw ang itay ko? Excuse me, have you seen my husband? Nandito si Sir Robert kanina, pero umalis siya kasama ng isang staff ko. Saan sila nagpunta? Kina Rochelle Santillan? Santilla na apelido ni Rochelle? Oo, doon nagpunta ang asawa niyo. Ikaw ang kumuha ng mga picture sa kwarto ko, no? Baka wala niya ako, Robert! Ha? Iiwanan mo kami dahil sa babaeng yun? Ha? Ayaw mo ba't makuli na lang po? Apoy na gayon ako, oy! Malunos na kamay! Muchacha! Tall, dark, and handsome. Ang tigas ng katawan nakakaloka. Naku, ang naku! Nagbihis, sobrang linis.